At sa pagkakataon pong ito ay akin pong tinatawagan ang atin pong mga group of pastors that we share the Word of God. Si Pastor Phil Francisco, si ating pong Bishop Alvin Lapus, at si Pastor Zion Sun. Malakas pong palakpak para kay Lord! Parang wala pa akong boss. Nakaka-bless po, amen. Doon pa lang sa exhortation, sa worship, sa exhortation ni Pastor Herbert, na-encourage na tayo. Akala ko tapos na tayo. Maupo tayo sandali. Ito po yung mga kasama ko. Mag-greet po muna kayo, mga pastor. Sa mga nasa online po, sa bawat nandito na every Wednesday, kasama namin kayo. Nakaka-inspire po kayo, nakaka-bless. Sa mga nanonood, God bless you po. Glory to Jesus. Si Pastor Phil, hindi ba birthday ni Pastor Glenda ngayon? Baka birthday na. Sa November pa po siya. November. Medyo malapit po, ng 1 month. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat at pati po yung mga nanonood. Ano man po yung time zone po natin ay very welcome po ang bawat isa sa very important discussion po natin for tonight po. Alright? Pastor Sayo. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi po sa mga kapatid po nandito at sa mga nasa bahay po. Magandang gabi po and may we have a blessed discussion together po. Thank you so much po. Amen. Ang saya-saya po Ano kayang gagawin natin ngayon? Actually po, isang mahalagang topic ang ating pag-uusapan. It's about women in the ministry. Women in the ministry. Ang pinakamalaking church po sa mundo ay nasa South Korea na pinastolan po ni David Yonggi Cho. No? At meron siyang booklet na na-interview siya na bakit lumago ang church niya. So binigyan siya ng Lord ng wisdom. Actually, almost 1 million ang kanyang mga member. Ang booklet na kanyang pamagat ng booklet niya don't be afraid to empower women. Says the pastor of the World Churches Church, world's largest church. Churches are wrong not to let women become spiritual leaders. David Yonggi told church leader at a discipling a whole nation conference in Italy. If you even train the women and delegate your ministry to them, they will become tremendous messengers for the Lord. Kasi po, ang isang katuwiran niya ay ang mga mas maraming babae at mas marami silang oras. At yung gift ni God, at madali silang i-train. Diba? Tingnan ninyo, nang ligawan mo yung asawa mo, di ba madaling natuto? Minahal ka niya, kaya madaling i-train. Nag-joke po ako, no? Most leaders at chose Yoido Full Gospel Church in Seoul, Korea are women. The 700,000 plus member congregation is divided into 50,000 cell groups that meet in homes. And about 47 cell leaders are women. 47,000 cell leaders are women. Kaya may pag-asa ang Pilipinas. Amen? Mababago ang Pilipinas. Alam mo kung bakit umunlad ang Korea? Ang ginamit, Lord, mga churches, mga pastor, especially itong Yoido, no? And then sabi niya rito, of the church, 600 associate pastors, 400 are women. In the ministry, they are equal with men, he said. They are licensed, they are ordained, they become deaconess and elders. So yun po yung ating source, ano? So mga kapatid, kung atin titingnan, women are prophesied in the Bible. Kung ano ka lang magiging ministry. Hindi lang lalaki. So mga babae po, they were prophesied to be a part of the last days move of the Holy Spirit for the great harvest, for the great awakening. Kaya, kung nandito po tayo sa church natin, kasi ini-encourage natin yan
kung meron kang calling, talagang gusto mong ma-equip, meron tayong Bible school. Alala na yung mga babae ko, minsan dati pinapakinggan mga telenovela, mga drama. Ngayon, maglilingkod tayo sa Panginoon. Maraming maboborn na yan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Now, nasa ba yung prophecy that women will be used mightily by God? Actually, yung tawag ko sa kanila, God's secret weapon. Amen? So, kasi, mga kapatid, marami mga babae hindi mag-aasawa. Kasi kulang yung lalaki. No? So ngayon, ewan ko bakit pinahintulot yun ni God. Kasi meron siyang purpose sa mga babae. No? No, sabi nga, no? Sa Acts chapter 2, verses 17 to 21. This is the birth of the church. Now, doon pa lang ng maisilang ng church, meron ng prophecy about women. At ang sabi riyan, ito ang gagawin ko. No, ito'y gawa ng Diyos. Gagawin ni God. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Actually, nabubuhay na tayo sa mga huling araw. And then, nag-start ang last days noong Pentecost. The moment the church was born. Okay? And now, we are now in the last of the last days. Kasi po, ang mga babae, effective yan. Kasi kung ang mga lalaki may 20,000 words, ang mga babae may 50,000 words. Tama ba ako, Pastor Carmela, Pastor Aglenda? Pastor, marami silang alam sabihin. Sa totoo lang, kami mga lalaki madalas tahimik. Kaya magaling ang mga babae sa discipleship, sa preaching. Amen? Kasi madali silang makakonect. Kasi mga nanay yun eh. Alam na pagiging mother. Kaya, maliban sa anointing to preach, to minister, yung puso ng nanay. Ramdam mo sa kanila. Amen? Kaya sabi rito, anong mangyayari? Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. So, hindi lang nakatingin si God sa mga lalaki. Nakatingin siya sa mga babae. Lahat ng babae magsabing amen. Amen. Sila lang, pare. Talagang nakaka-bless, ano? Okay, Pastor Phil, sorry po, natawag ko, pare. Amen, amen. Alam mo, excited po kasi kami, kaya pati sa Pastor Phil, napapa-amen. Di ba, Pastor Sayon? Okay. Now, sabi rito, ang iyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang iyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panganaginip. Napansin niyo yung verse 18. Sa panahon yon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. Walang discrimination. Walang age distinction. No discrimination, no age distinction. Kasi pag ang Holy Spirit dumating talaga, winelcome natin. Hindi din diniscourage. Grabe ang mangyayari. Amen? So kasama yung mga babae dito. Pati pa yung alipin eh. Aliping lalaki at aliping babae. Why? So that God will be glorified. Yung makikita, yung galing ni God, hindi yung galing ng tao. At ang sabi riyan, at ipapahayag nila ang aking mensahe. They will prophesy. They will preach the word. Magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Now, dito binabangkit na yun. Parating na great tribulation. No? You see, ang atin dapat makikita hindi lang what's happening, but what's going on. What's going on right now? The Holy Spirit is moving, anointing, empowering the church. Men and women, old and young. Hallelujah. Exciting days. Amen? Gagawa ang Panginoon. Madalas nakafocus tayo sa what's happening. Yan ang nangyayari, nakakalungkot. But look on what's going on. The Holy Spirit is moving. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, sabi niya, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at malwalahating araw ng Panginoon. At ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So kailangan talaga may mangaral. Hindi pwedeng lalaki lang. Mas maraming time ang mga babae. Amen? Ang kailangan lang, ma-equip tayo, ma-disciple tayo. I-recognize, i-acknowledge si Holy Spirit at ang kanyang mga kaloob, gift niya sa atin. Ang dami mag-example sa Bible about women in the ministry. For example po, specific na lang, si Miriam, na kapatid ni Aaron, ni Moses, she was a prophetess.
propeta siya. No? Hindi yan nakabagi sa Exodus chapter 15 verse 20. No? Siya babaeng propetang kapatid ni Aaron. Okay? Now, si Philip, the evangelist, meron siyang 4 na anak na babae. Lahat prophet. Nagpapahayag. Nangangaral. Sabi sa Acts 21 verse 9. Alam ba, according to church history, si Mary Magdalene, siya isang prominent leader sa church noon. She was an evangelist. Matapang na evangelista. Ako talaga, kung titignan natin, siya ang unang nag-preach ng resurrection. Amen po ba? So, iba yung level na mga babae. Matatapang yan. No? Sumusugod yan. Napansin nyo sa Pilipinas, yung mga misis, kahit walang trabaho kung minsan magugutan, akala mo may trabaho, di ba? Di ba matapang yan? At parang talagang matapang talaga. Bakit? Nang ligawan ni Mr. sumagot. Di ba? Hindi alam kung anong gagawin, pero matapang talaga. Anyway, hindi na magbibiro. Kasama ko, kulang yung oras natin. Dahan-dahan lang ako. Meron po isang babae, si Amy Simple McPherson. Siya po ginamit ng Lord sa healing, sa miracle, sa evangelism. At doon nag-umpisa yung International Church of the Four Square Gospel. Marami dyan sa Pilipinas, Four Square Gospel Church. Babae ang ginamit ni Lord. Kaya mga kapatid, kagaya din sinabi ko kanina sa church natin, welcome ang mga babae. Amen? Gusto natin ma-involve. Ang kailangan, ma-train lang sila at ma-equip. Now, nagkaroon akong katanungan maraming mga babae nandyan kayo. Many of you maybe are being discouraged or not that convinced that God can use you. But today, we want to remind you. Now, Pastor Phil, ano yung nararamdaman mo na at nakikita sa Bible? Bakit kung minsan may mga hindi ganun sila katuwa at kapaniwala that God can use them? Actually, meron po kasi mga nakasad po mga verses sa Bible. Sometimes, this becomes a question na yung pong mga babae parang pinagbabawalan na sila po ay magturo o sila po ay mangaral. Meron pong nakasaad dito po sa 1 Timothy chapter 2, dapat malaman po natin ang context or the culture at the time kung bakit ito po ay nasulat. Babasahin po natin sa chapter 2 verse 11 to 14. Maganda po sa Tagalog ang sabi po dito. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at magpasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kundi dapat silang manahimik sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ang tanong po, ano ba yung konteksto? Bakit ganito po yung pagkasulat nito? Gusto ko pong i-emphasize muna yung binanggit po dito, hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Hindi po binanggit dito na hindi pinapayagan ng Diyos. Ang sinabi dito, hindi ko pinapayagan. Ito po yung opinion ni Pablo base po sa konteksto at kultura ng panahon na yon. Meron po kasing time na si Pablo po ay nagsusulat at nagsasalita base po sa kanyang sariling opinion. Tingnan po natin ang isang example po about dito po sa opinion patungkol po sa pag-aasawa. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 25 to 27. Ganito po ang nakasaad. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. So wala siyang maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinion bilang isang tao dahil sa habag ng Diyos at mapagkakatiwalaan. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. So, di po ba sabihin ito dahil sinabi po ni Pablo na huwag ka na mag-aasawa, hindi ka na mag-aasawa? Sino po ang narito gusto po pong mag-asawa? Yan.
Kasi po ito'y sariling opinion ni Pablo dahil sa konteksto na mahirap ang buhay. Matindi ang sitwasyon doon pa man. Actually, ngayon, ganun din po, di ba? Kaya nga po sa ibang bansa, minsan po yung anak po nila, isa lang, dalawa lang, dahil po sa hirap ng buhay. Ngayon, kung gagamitin po natin ito, meron din pong opinion po dito si Pablo na hindi niya pinapaturo ang mga babae during that time, dahil ito po ay may konteksto. Ano po ba yung context po doon? If you will read this in the Passion Translation, tignan po natin sa the Passion Translation, in verse 11 and verse 12 of 1 Timothy chapter 2, let the women who are new converts be willing to learn with all submission to their leaders and not speak out of turn. I do not advocate the newly converted woman. Be the teachers in the church. So, ang konteksto po nito, hindi po pinapaturo yung mga new converts na mga babae. Dahil po at that time, yung cultural setting po nito, nung pong panahon po ni Timothy, sila po ay nasa Ephesus, nandoon po si Artemis. Alam niyo po yung temple po ni Artemis? Mostly po, ang mga naglilingkod po doon ay meron pong women leadership. Kaya because of women leadership, yun po yung, kumbaga, mga tagapagturo po doon, mga babae po. Kung mga new converts po, yung mga nasa church, maaring meron pong mga tumanggap sa Panginoon na bago pa lang po yung kanila pong paniniwala, baka dala-dala pa po nila yung dati nilang paniniwala at ito po ay maipasok po nila sa church. Hindi pa po ganoon kalalim yung kanila pong doktrina ng pagtuturo, kaya hindi mo na po hinahayaan na magturo ang mga babae. Another po, doon po sa time na yon, mas magaling po talaga ang mga lalaki. Well-educated po ang mga lalaki compared po sa mga babae. Kaya mamaya po meron pa rin po tayong babasahin po another in 1 Corinthians why pinapatahimik po ang mga babae. Kaya kung titignan po natin, in-emphasize po dyan na si Adan ang unang nilikha, pagkatapos po ay si Eva. At ang sabi po, ang nalinlang ay si Eva at hindi po si Adan. Kasi po, during those time, dahil mahina pa po ang faith ng mga babae, baka pwede po silang malinlang sa maling turo at iyon po ang maituro po nila sa loob po ng iglesia. Yun po yung context po noon, kaya pinagbabawalan muna na magturo po ang mga babae sa mga lalaki. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, magagaling po ang maraming babae. We have well-educated women in our culture, in our context today, compared po noong panahon po ni Timothy. Tingnan nyo nga po yung katabi niyong babae. Di ba ang galing po niyan? Meron po tayong attorney dito. Meron po tayong mga educators dito. Meron po tayong mga bankers po dito. At marami po ngayon na mga nag-aaral po sa Bible School na mga babae. Marami po talaga mga nag-graduate po sila na ang gaganda po ng kanilang mga napag-aralan. Sa palagay po ba ninyo yung katalinuhan na yun na hindi pwedeng gamitin ng ating Panginoon? Actually, meron pa nga pong mas magaling pa kaysa sa mga lalaki. Hindi po ba sila pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon? That's why today we are encouraging the women. If you have that gift, you have that talent, you have that skill, you have that ability to preach, to teach, even to lead, why not? Na ito po ay hindi po natin gamitin. Salamat po, Pastor Phil. Another context po na pwede nating, just to add lang po. In the Bible times po, kapag ang isang lalaki po at isang babae, in the Greek culture ay kinakasal, most women po are 12 to 15 years younger than men. Kaya po, kung kinasal po ang isang lalaki at the right age, around 30 years old or 25 years old,
in that culture po, either mga 15 pa lang or 16 pa lang yung mga babae. Kaya meron nga pong discrepancy when it comes to their education. Pangalawa po, meron pong sinabi ang cultural background theological book. Ito pong sinasabi niya, Greek husbands often viewed their wives as being like children. So yung mga, dahil po, remember, nung kinasal po si Joseph at si Mary, si Joseph po was around 25 to 30 years old, while Mary was around 15 or medyo mas bata pa po siya. So, meron pong educational concern din po si Pablo. That's why yung ibang mga women at those time were asking questions and were commenting na imbis na nakakatulong po sa discussion po nila, ito po ay nakakapagbigay ng konting hindi naman po panggulo, kundi ito po ay kailangan pang i-explain na maayos. So, hindi po natin didiscredit ang women. But in those times po, ang mga kababaihan po ay sila po ay ine-encourage lang po to care for their family. Their learning would also counter the reason for these women interrupting lectures. So because of their young age, nagiging impulsive po ang mga babae noong panahon na yon, and they were interrupting discussions. So ito po yung sinabi po ng isa pong theologian. So therefore po, it is not gaya nga po ng in-explain ni Pastor Phil, ito po ay merong konteksto nung panahon na yon, at ito po ay specifically in those times. Pero ngayon po, ang mga kababaihan po, hindi na po nag-i-interrupt ng worship service. Amen po ba? And they are more polite and they are more equipped with the Word of God. So yun po yung context po, just to add up po yung comment po ni Pastor Phil. Bishop. Siguro basahin natin na Pastor Zai, doon sa 1 Corinthians, chapter 14, wherein binabawal po. Kasi po yung context po ng 1 Corinthians chapter 14 is about order in worship. Kaya pati po yung pagsasalita ng ibang wika, di ba? Ine-emphasize po doon na meron pong devotional tongue na kung saan yan po yung ginagamit natin for personal, at meron naman po yung for the congregation na dapat meron po siyang interpretation. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ka na mag-speaking tongues. Doon po sa chapter 14, dapat yung pong speaking tongues na ginagamit doon is not only to encourage yourself, yung pong personal edification, yung pong church edification ang context po noon, kaya dapat meron pong interpretation. Ngayon, may binabanggit din po doon, kung babasahin po natin, ang sabi po dyan, 1 Corinthians 14, 34 to 35, ang mga babae ay kailangang manahimik, talagang pananahimik talaga, no po? Manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila ang ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Yung po kasing order of worship at that time, dahil nga po kulang ng kaalaman yung pong mga babae, hindi po nila kaagad naiintindihan yung pagtuturo. Kaya during the worship, kapag nagtuturo po, yung pong nangangaral, magtatanong po sila sa asawa nila, ano yung sinabi niya? Hindi ko naiintindihan. Habang nag-worship po yan. Habang nasa gawa. Ilan pong ilan pong mga babae yon, ilan pong mga asawa yon, nagtatanong po sila sa kanila pong asawa during the worship service po. Actually, dito lang po, di ba kapag nagsasalita ka, pag nag-uusap po yung dalawa, nai-interrupt po tayo. Lalo na po kung ilan po yung magtatanong. Kaya nga po, kung dudugtungan po natin yan, kung merong kayong tanong, itanong ninyo sa bahay. Hindi po dito. Ganoon po yung konteksto po noon. So, manahimik, makinig. Pagkatapos po, kapag may tanong, hindi dito itatanong. Meron po kasing time din po ng pagtatanong. Kamukha po sa ating pagtuturo. Diba? Kapag nagtuturo po yung pastor, meron po ba kayong tanong? Doon tayo magtatanong. But during po yung tuloy-tuloy na nagtuturo po yung lingkod ng Panginoon,
doon sa 1 Timothy chapter 2, importante itong bigyan natin ng pansin eh. Balik nga natin, anak, doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 12. No? Una sa lahat, pag gagawa ka ng doktrina, dapat hindi isang verse. Kailangan supported yan ng 1 or 2 or 3 verses. So, nang bigatin ni Paul na hindi niya pinapahintulot na magturo ang mga babae, no? Pakibalik mo yan. O mabuno sa mga lalaki, no? Kundi sila manahimik, ano? May context to si Paul diyan, kamukha ng paliwanag ni Pastor Phil kanina, ano? Sapagkat sa sitwasyon doon, parang kamukha ng sa Korinto. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-build lang po dyan ng doctrine. Una sa lahat, opinion niya ni Paul. Kasi kamukha ng sinabi ni Pastor Phil kanina, yung sa 1 Corinthians chapter 7, verse 25 and 26, na sabi ni Paul, ito opinion ko lang, hindi ito direct command from God, sabi niya. Sabi niya, wag na mag-asawa kasi mahirap ang buhay, sabi niya. Ngayon, i-apply mo ngayon yun. Yung sinabi ni Paul, di ba? Hindi akma. Kasi talagang during that time, there is persecution. Mahirap talagang mag-asawa ka during that time. Kaya sabi niya, devote na lang. Kasi akala talaga nila magra-rapture na, darating na si Lord eh. Kaya focus na lang kayo sa paglilingkod, huwag na kayo mag-asawa. Yun ay opinion ni Pablo. Kamukha ng binasa kanina. Ngayon, gayon din dito ngayon. Ngayon, kung ating susundan yan, ibig sabihin, ang mga babae, pag manahimik, asin manahimik. No? Di ba? Hindi na pwede magturo ng Sunday school. Hindi na pwede mag-lead ng song. Manahimik eh. Kasi kung minsan, ang interpretation ng iba yan, pag nagturo ang, meron tayong mga pastor na babae. Kung minsan, ang kanilang interpretation, pag nagturo na ang babae, o nag-preach na, ang iniisip, lagiging above na yung babae sa asawang lalaki. No, hindi naman ganoon eh. So, sa atin kasi, and especially sa ating church, Doc Zion, Pastor Zion, sa atin, we recognize na dapat talaga leader lalaki. Kasi yun ang order, no? Yan, si Adan na ang unang nilalang. Ngayon, kung meron namang gift yung babae na magturo, mag-preach, at nagpa-function siya as a pastor, kamukha ng ating mga binasa, di ba? Nagtuturo, nagsasalita sa church. Why forbid them? Bakit bawalan sila? At dyan lumago ang church, di ba? Dyan lumago ang gawain, maraming na-save. Pero sinabi ko kanina sa Pastor Herbert, gusto ko yun eh. Doon nag-uusap tayo, yung pag humarap ka kay Lord, bakit ka nagpastor? Gusto mo, ikaw magsalita nga. Yung sinabi mo kanina, yung aharap ka kay Lord dahil, di ba, meron na-save. Ngayon, kasi bawal pala yung... Naalala ko, sinabi mo yun, nakasulat sa Aklat ni Carpenters. Alam po nyo, Bishop, Opo. sa totoo lang, Okay. ewan ko kung alam na po ninyo, hindi ko po alam ang sasabihin ko eh. Opo, Bishop. Bigla kita, no? Opo. Yung nga pong malinaw sa Bible. Wala pong sinabing pag nangaral, nagturo, naging leader ang babae, nagkasala siya. O pupunta siya sa impyerno. Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Wala. Ngayon ko pa lang po naisip ito, Bishop. Bahagi ng spirit of Antichrist, pigilin ang mga babae to do their mission. Sabi nga po nyo, ang mga babae, God's secret weapon. Kasi ang babae po ay, sa Bible po, sila ang unang nakatanggap ng balita na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Babae po, Bishop. Ano po pangalan niya, Bishop? Mary Magdalene. Tanong, bakit? Ba't hindi lalaki? Alam po niyo kung bakit. Alam po ba ninyo? Kasi po gusto ni Lord kaagad at mabilis maikalat ang balita. Oo nga. Pag babae, mabilis. Ano?
Oo nga naman po. Pag ba haharap po ba sa Panginoon ang babae, sasabihin ba ni Lord sa kanya, dahil nangaral ka, nagpastor ka, naging leader ka, punta ka ng impyerno? Ganun po ba yun? Actually, masaya nga ang Panginoon na ang babae po'y nagpagamit para po ipangaral ang kanyang salita. Amen, amen. At mas mabilis na lumawig po ang kaharian ng ating Panginoon. Maganda pong puntos po yun. Ano po sila? Masaya sila, Pastor? At saka alam po ba ninyo, Bishop, sasabihin ko na po sa inyo ito. Sikreto po kasi ito eh. Opo, opo. Alam po ba ninyo, sa Bible, andyan si Sister Priscilla. Presi. Opo. Si Asawa mo, Priscilla, opo. Babae ba yun o lalaki? Babae po. Si Priscilla, tama. Or si Prisca. Asawa po ni Aquila. Alam po nyo, mentioned 6 times in the Greek New Testament. 4 of those Priscilla's name is mentioned first. This unconventional order of wives' name before her husbands is an indication that Priscilla's ministry ability was prominent and recognized by Luke and Paul. So, ang ibig ko lang pong sabihin dito, shout out, sweet, I love you. Opo. Priscilla po kasi ang pangalan ng asawa po ni Pastor Herbert. Kaya nag-e-emphasize po siya ng ganoon. Ine-encourage po niyang lalong magturo po ang kanyang pong asawa. Actually, totoo po yun. Isa po sa ginamit po na magturo kay Apollos. Di po ba ang galing ni Apollos? Ikinumpara nga po siya kay Peter na mas magaling po siyang mag-preach, magturo. Kaya yung mga iba, kay Apollos ako, kay Pedro ako, ganun, no? Isa po sa mga nag-disciple ay si Aquila and Priscilla. Hindi lang po si Aquila, kundi kasama po si Priscilla para po lalong lumago po ito pong si Apollos. You will read the book of Acts. Kaya maganda po nag-aaral tayo ng Word of God. We are encouraging everyone to please read the Bible para hindi lang po tayo nakikinig sa turo ng iba tapos po paniniwalaan natin. Ang nangyayari, yung dapat po nating isagawa ay napipigilan tayo dahil sa mga natututunan po natin na hindi po dapat. Okay? Kaya we're encouraging you. Pati po ito po tinuturo namin. Tignan nyo rin po sa Bible para po maging Bereans po tayo, di ba? Hindi sila kaagad nagtitiwala. Sila po ay mismong nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Thank you so much po, Pastor Phil. Another thing to add po is the spiritual gifts. Hindi po sinabi sa Bible doon na to men only. Yeah. But the gifts were given to the church, including men, women, and even children. And I believe po, gender should not be a factor in the service of the ministry. No one, regardless po of their gender, hindi po ito limited doon po sa tao pong ito. But ito po meron pong Bishop, kasi it is safe to conclude po that we encourage women po to enter into the ministry. Pero Bishop, may question po ako, Pastor Phil, Pastor Herbert. Up to what extent of leadership po natin i-allow in our context po sa church? For example po, we agree na meron pong mga pastors in the church, but up to what extent po, Bishop? Yun po. Ako na sasagot. Maganda po yung tanong niya, di ba? Now, balikan natin yung Timothy, no? Yung 1 Timothy chapter 2, may binagid dyan yung order ng creation, no? Na sabi dyan, si Adan yung unang nilikha. In other words, God is a God of order. Hanggat maaari talaga, yung leader sa church, yung senior pastor o head pastor, lalaki talaga. That's the proper, no? Actually, yan din ang turo sa atin ni Bishop, ano? So, yan. Okay, so sapagkat unang nilalang si Adan. So, yung order, kung susundan natin yan. Ngayon, yun. No? Yun tayo, that we respect what the Bible says. Ngayon, balikan natin, bakit pinapayagan nyo? Kasi sabi, hindi pinapayagang pagturo o mamuno ang mga lalaki, kundi
mga babae, kundi dapat manahimik sila. Ano? So, may reason si Paul. Ngayon, totoo ba na sa Bible nakaprophesy, binasa natin, that women will prophesy. Your sons and daughters, yung prophesy doon, you will declare God's word. So, ibig sabihin yan, yung context to ni Paul dyan, opinion niya yan, because of the, siguro, sabihin natin, educational, o cultural, educational and cultural reason during that time. Ayon po sa research ni Pastor Birna sa Turkey, kasi ang Ephesians, Turkey yan eh, ilang percento ang educated dyan, kukunti lang, 51%. At actually sa ibang bansa, hindi man nakakaboto yung mga babae. During that time, noong unang panahon, hindi nakaboboto yan. Hindi rin nag-aaral ng school yan. Wala sa school. Bahay lang yan. So, nung una talaga mababa ang tingin sa mga babae. Maybe because of the culture, saka baka new converts nga sila, hindi talaga sa pwede, hindi sila equipped. So, napaka-importante. Tignan natin yung buong context. So, saka sabi ko sa inyo kanina, isang verse lang yan. Hindi pwedeng gawin doktrina. Maraming verses sa Bible na binanggit na in the last days, God will pour out His Spirit. And then, may mga babae sa Bible. Priscilla, si Miriam, yung 4 daughters ni Philip, the evangelist. At marami pang iba sa Bible na hindi na lang natin mabanggit. Di ba? At sa ating kasaysayan, sa ating church, sa maraming naligtas, na born again, sapagkat may tumayong, matapang na babae, nanalangin, nag-aral, at talagang itinalaga ang buhay. Kamukha ni Amy MacPherson, na lumitaw yung 4 Square Church. So yun po, you cannot limit the Holy Spirit. As long, kung yung donkey, di ba? Yung donkey, direbuke si Balaam, di ba? Nagsalita kay Balaam. Bakit mo ako pinapalo? Sabi ng donkey. Ano ginawa ko? Sabi niya, yung pala may angel. Kung di nagsalita yung donkey, patay si Balaam. So, kung pwedeng gamitin Lord, pati donkey, lalong gagamitin Lord. Pati mga babae. Amen? Actually, bakit natin nasabi God's secret weapon? Kasi nga, ang babae ang dahilan kung bakit bumagsak, na-deceive. Pero ang babae din ang dahilan kung bakit limitaw ang Messiah. Di ba? Si Virgin Mary, And then, maraming babae sa Bible. Yung mga tumutulong kay Jesus Christ, eventually, nangaral din po yan. Amen. Okay? So, hindi na pwedeng gawin doktrina yan. Maybe opinion yan ni Paul. Kasi meron ng kwento si Paul sa 1 Corinthians 7:25. At ngayon, yan. Sabi niya, hindi sinabi hindi pinapayagan ni Lord. Sabi niya, hindi ko pinapayagan. Manahimik kayo. Kasi during that time, iba ang kalang kultura, iba ang kalang kalagayan. Hindi sila qualified. Siguro hindi man nangangaral dyan yan. Maaring may mga tanong lang o kaya may mga opinion lang. Dahil kulang sila ng kaalaman, hindi ayon sa scripture, nagkakaproblema. Manahimik kayo, sabi niya. So, because of their situation. Amen. Okay. Siguro, ika-clarify po natin ngayon, Bishop, Opo. na yung pong leadership po natin, primarily po, dapat parati po lalaki. Opo. Our senior pastor po, lalaki, yung pinaka-head po natin, lalaki. Pero kung sa sa paglilingkod sa Panginoon, ay pwede pong maglingkod ang lalaki at ang babae. Pwede rin pong magpastor ang babae. Lalong-lalo na po kung wala pong lalaki. Papaano po kung wala pong lalaki, hindi na ipagpapatuloy ang gawain po ng ating Panginoon, ay available po ang babae. Ngayon, kung babae po ang nag-start po ng ministry, meron pong gano'n, yung mga nag-pioneer ng ministry po ay ang babae. Kapag nakapag-raise up po ng lalaki ang ating Panginoon doon po sa ministry, very willing po yung babae po to step down at ang mag-lead po at that time po ay ang lalaki. Gano'n naman po yung ating pong pagtuturo po dito because we still believe in the leadership po ng lalaki. At hindi natin pinagbabawalan na mag-lead ang babae, lalong-lalo na po kapag wala pong lalaki pong available. Amen. Sa atin pong church, Bishop, ginamit ni Lord si Pastor Edith, Marami pong ginagamit si Lord na mga babae sa ating church, pero yung umpisa po ng ating church ay si Pastor Edith.
kasama si Bishop Hong. Ano po? Mas safe po kasi pag dumadaan kay Pastor Edith, bago mailabas, na-correct na. Kasi nga na-edit niya kaagad. Tapos po, Bishop, alam po ba ninyo na yung ministry gifts, ministry gifts sa Bible, no gender is specified Yeah. sa ministry gift. Sa Apo. 1 Peter chapter 4 verse 10. Maganda po siguro basahin po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 10. Meron po ako dito from the English Standard Version. 1 Peter 4:10. As each has received a gift. Each has received a gift. Hindi po sinabing lalaki lang. Hindi rin po sinabing babae lang. Every one of us. Pwede po bang pakisabi po nyo sa katabi nyo, you have a gift. Hindi ko po alam kung ano yung gift na yan, but definitely we have a gift. Ang sabi po dito, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So pinapakita po dito, kapag may gift ka, gamitin mo to serve others. At ang sabi po dito, maging tapat tayong katiwala ng gift. Ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Bakit binigyan kanya ng gift of leadership? Babae ka. Bakit kanya binigyan ng gift na magturo? Gift na mag-administrate? Babae ka. Ang dami pong mga babae ang galing magturo, ang galing mangaral. Di po ba? Sa church lang po natin, kikita po natin yung mga tangible evidences. Nakaka-bless po yung mga pastoras po natin sa church. Very gifted po sila. Mananahimik po ba sila? Dahil po sa paniniwalang dapat silang manahimik? May dahilan kung bakit binigay po yung gift na yon sa kanila. Actually, mananagot nga po sila, sabi dito, kung hindi nila gagamitin yung gift na ibinigay ng Lord sa kanila. That's why we are encouraging women. Lumabas na po kayo. Magpagamit na kayo sa Panginoon. Hindi po kayo nagkakasala, hindi po kayo nagkakamali kapag naging leader po kayo because of the gifting na ibinigay ng Lord sa inyo. At maging katiwala po kayo. Lalo nga po ninyong palaguin. Mag-enhance po kayo ng gift of leadership, teaching, preaching ability na binigay ng Lord po sa inyo. Thank you so much po, Pastor Phil. We are not feminists po, but we want to be balanced po. We agree na meron pong order, meron pong fairness po sa gender. But I just want to add po, Tay, alam niyo ba that one of the best translators po sa Pilipinas po ay mga babae. Isa po doon ay si Ma'am Athena Gorospe, who happened to be the classmate po of Bishop Hong before. Babae po siya and she is a Hebrew scholar. At isa po siya sa mga nag-translate po ng Bible. So kung tayo po, if we will discredit women, huwag na po natin basahin yung translation po natin because many of them were ladies. Isa rin po sa mga magagaling po na mga Bible school teachers are women. And in the church po, mas marami po ang babae sa lalaki. Napansin po ninyo? That's why we need also women pastors and ministers in order for us to cater to the needs of the women. Now, it doesn't mean po na i-discredit po ang mga lalaki. But we agree and we believe po that women can be used by the Lord in the work of the ministry. Amen. Yun po tayo. Ganda po ng usapan natin. Baka may tanong po kayo. Meron tayong mga pastor din dito. Baka may dagdag o tanong. Okay lang pong entertain natin. Baka po dala-dala nyo sa inyong kaisipan. Now, yung sinabi ni Pastor Zion na mas maraming babae, wisdom yun ni God. Napasiguro rin ang church, bride ni Christ, di ba? The church is the bride. Ano ba yung bride? Babae, di ba? So, ibig sabihin dito, hindi niya dinidiscriminate yung babae. No? Hindi niya ito binibigyan ng pahalaga. No? Sabagat iisa lang tayo. No? Sa Kanya, we are one.
as a part of the body of Christ, lahat tayo tumanggap ng kaloob. So, yung verse na yun, huwag pong makagulo sa inyo. Amen. Kung mayroong pastor na babae sa Christ inyo, hindi tayo nagkakasala. No? Hindi bawal. Hindi naman sila nagte-take authority over man. Meron tayong bishop, meron tayong mga pastors, ano? So, kilala nyo yung mga pastors natin. They are, especially mga babae, parang they enhance us, nakakatulong, nakaka-encourage. They support us in many, many ways. So, salamat po sa Panginoon na may maraming available women who are willing to serve God Amen. in the ministry. Pastor Pati po Pilia. mga care group leaders po natin, no? Tama po. Salamat Actually, sa mas kanila. marami nga mga members, yung po mga babae po, yung women's network po natin. Isa pa pong nakikita ko pong advantage na meron pong pastor na babae po sa church in the aspect of counseling. Kapag po ang may problema ay babae, praise God, meron pong babae pong pastor na magka-counsel sa kanya. Para po malimit po ang anumang pwedeng magkasala. No po? Kasi hindi po maganda po na ang lalaki po nagka-counsel po sa problema po ng babae. Mas maganda po yung same po yung gender po when it comes to counseling. Kaya kami po ng mga pastors po dito, dahil may mga asawa po kami, malaking tulong po yung po mga asawa po namin when it comes to counseling. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga pastors po natin. Sino pong aamin sa mga babae? Meron po mga bagay sa inyo pong puso hindi nyo masabi sa lalaki. Na sa kapwa babae lang po ninyo pwedeng sabihin. Papaano po kung wala po tayong mga pastora na mga babae? Wala po kayong mapupuntahan para i-discuss kung ano man po yung mga laman po ng puso ninyo. That's why we thank God for the ministry of the women in the church. Meron po nag-send, Bishop. Bishop, meron pong question kasi, di ba po, Bishop, meron tayong mga pastora po. Does it mean po, Bishop, na kapag asawa po ng pastor, agad po pastora, what are your insights about it po? At ano po yung pwede niyo pong i-share about it? Does it mean po, Bishop, ulitin ko po na Tatay Herbert, na kapag asawa ng pastor, agad dapat pastor na agad yung asawa ng pastor? Kayo po. Hindi po. Kinikilala po natin kasi na may kanya-kanyang calling parts na, o giftings. Kung ang asawa, halimbawa, sa kaso ko po, Sister Pressy, malaki po ang tulong sa ministry, pero hindi siya gifted as a pastor. Kahit anong sabihin ko, hindi ko pwedeng palitan yung gifting o calling niya. Meron po tayong mga pastors dito na gifted po sila bilang pastor. Si Pastor Carmela, Pastor Glenda, Pastor Mirna, Pastor Rachel, si Pastor Edith. Madami po yan. Babanggitin ko ba lahat? So yun po, Pastor, depende. Kinikilala po natin na may mga pastor na gifted dahil asawa ng pastor, ang gandang mag-partner po yan. Pero kung kagaya po sa kaso ko, kapartner ko po si Sister Pressy sa ministry, pero hindi po automatic na pastor siya. Salamat po, Pastor Herbert. Share ko rin po, no, yung aking pong asawa, bagamat hindi po siya marunong mag-preach, marunong po siya manermon sa akin. Naibira lang po, ha? Naibira lang po. Pati masisermon ako mamaya niyan. Madalas ba? Madalas ba yung sermon? Yung gift po niya is, more on encouragement po. And alam niyo po, pag naluto po, mababorn again po kayo sa pagluluto niya. Kaya, yun lang po. Bishop, meron po insight doon. Siguro summarize natin kung walang tanong, tayo ganito binagi kasi sa Bible, they will prophesy. They will preach. Actually, prophet pa nga yung iba, di ba? Yung daughter ni Philip, the evangelist. Now, as long na give nila yon, calling nila yon, Word of God ang tinuturo. Jesus Christ ang tinataas. And they humbly serve God. Why not give them the opportunity? Why discredit them? Amen? Yung kasi sinabi ni Paul, isang verse lang yun. Diba? Na ako, doon, opinion lang niya yun
Ako, sabi niya hindi naman sinabing command ni God eh. Kamukha nang binigay niya doon sa 1 Corinthians chapter 7, verse 25. Opinion ko ito, sabi, that ay direct command from God. Na yung mga babae, sabi niya, mag-stay sila single, wag na mag-asawa dahil mahal ang gatas. Sabi niya, di mahirap ang buhay, sabi niya. So during that time talaga, mahirap ang buhay. So ngayon, sa atin namang kontesto ngayon, sa kanilang kalagayan noon, marami hindi nag-aral noon. Kamukha na sabi ni Doc Sai, bata pa lang, nag-aasawa na. They are being what we call belong to the binary. Hanggang ngayon sa Iran, ganyan. Di ba? Mag-drive lang, bawal. Bawal sa kanila. Buti, nababago na ng konti ngayon. So, hindi sila pwedeng gumawa ng gawain ng lalaki. So, yun ang kultura nila, konteksto nila. So, mga kapatid, hindi tayo kulto, ha? Kung mayroon tayong pastor babae. No? Hindi tayo kulto. So, huwag kayong matakot, huwag kayong ma-intimidate, huwag niyo ikahiya na kayo may pastor na babae. Bakit? Nabe-bless tayo sa kanila. Ginagamit sila ni Lord. They are serving us. Amen? At hindi tayo nagkakasala. Bakit? Salita ng Diyos ang tinuturo, pinapangaral. And they are not lording over us. No? They recognize, they respect our authority as the husband, as the man. So dito po sa church natin, we will continue to encourage each and every one of us as a body of Christ to serve, to minister according to our giftings and according to our calling, and we will respect that. We will acknowledge that. Kung ano bang calling, ministry, meron tayo. Amen po ba? Kaya yun po, ang kwan ko na kung meron man akong conclusion ngayon, hindi pwedeng gawin doctrine na yon nung opinion ni Paul. Isang verse lang. Kasi pinrapisay, your sons and daughters will prophesy. Amen? So yun, yung pati yung mga aliping lalaki at aliping babae, sabi niya, mangangaral din, magpapahayag ng salita ng Diyos. So ngayon, dahil equip tayo, sila, na-equip, si Mary na-equip eh. Kaya naging evangelist si Mary Magdalene. Na-equip siya, kabilang siya sa mga disciple. Kaya ang tapang niyang mangaral. Okay? Yung mga anak ni Philip na-equip. Tatay nila, evangelist. Naturuan yung kanyang 4 na anak na babae. Nag-guide sila. So yun po mga kapatid, yung ating mga pastora, nag-aral naman po sila. Ano? At talagang panahon pa na bisya, bata pa lang yan, Sunday school na yan, sa worship na. Eh kung patatahimik sa church, walang magtuturo ng bata. Tahimik lang kayo, hindi kayo pwede magturo. Although kinukomanda mo ni Titus, ni Paul kay Titus, yung mga babae, turuan ng kapabatang babae. Pero yun ang konteksto kasi noon, no? Iba. Pero ibang level nila. Ngayon, iba ang level natin. So ang kuwan ko lang sa lahat ng maraming sinabi ko, hindi tayo pwede magtayo ng doctrines doon na ibawal magpastor ang mga babae o mangaral. Kasi nakasalat sa Bible at nangyayari, may ginagamit ang Diyos na mga pastor, mga preacher, mga evangelist na babae. Maraming salamat. God bless po. Praise God. Opo, so sa pagtatapos po natin, po 8 o'clock na, huwag po nating kakalimutan po ito pong 4 na C na ito po. Unang-una po, we need to know the context or the culture nung pong mga binasa po natin para hindi po tayo magkamali in interpreting kung ano man po yung tinuturo dito. No po, number 1 po yun, yung context or culture at the time. Then, number 2, meron po tayong calling. May gift na ibinigay specifically ang Lord sa atin kasi meron po tayong panawagan. Specifically, pinag-aralan po natin ngayon, ang mga babae po, may panawagan po sila. Dahil yan po ang pinahayag po sa Acts chapter 2, that in the last days, our sons and daughters, yung po mga babae, mga women, they will also prophesy, they will also teach. Tapos po, another C is your contribution. Malaki po ang iyong bahagi, marami ang inyong pong naitutulong sa mga lalaki at sa gawain po ng ating pong Panginoon. At gusto ko pong isama po natin yung pang-4, yung pong coming of the Lord. Malapit na pong dumating ang Panginoon at lahat tayo magbibigay ng sulit sa Diyos kung paano natin ginamit ang lahat ng ipinagkaloob ng Panginoon po sa atin. That's why we are challenging you today sa pagpipray po natin. Maganda po, ipagkaloob natin lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin. And this is the time na lalo tayo magpagamit sa ating pong Panginoon. Amen po? Sige po, tayo po tayong lahat. So, sayo, lisas po kayo. Want to say something?
Before we close po, I will close also, in addition po to what they say, sinabi po ni Pastor Peter, last conference po, in essentials, unity. In differences, liberty. But in all things, charity. So let us focus po on what is important, and that is, we will fulfill the mission of the Lord sa buhay natin. So, kung sila po ay conservative, if you are conservative, hindi po kayo naniniwala that women should be in the ministry, we respect that. We respect that po. But we believe that there is unity pa rin po. No? Hindi po cult ang church. No, it's not a cult. The church is open for women to serve in the ministry, but in essentials, yung major po natin dapat same pa rin po tayo. Yes, amen, amen. Bishop. Sige po, tayo manalangin na. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, dear Holy Spirit. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay linaw sa mga bagay na dapat namin matutunan. Salamat, ang bawat isa po sa amin ay may malaking bahagi sa iyong gawain, lalo na po sa mga huling kapanahonan ito. Father, we thank you for our pastors, leaders, preacher na ginagamit mo ng mga babae. Salamat na inanoint mo sila to exalt Jesus, to preach the word, to preach the truth about Jesus. Patuloy mo silang bigyang lakas, pagpalain. At patuloy silang magamit, O Diyos, sa kapanahon ng ito. Napakaraming mga babae sa mundong ito, sa Pilipinas, sa church, na may desire na maglingkod. Dalangin po namin, Ama, tatapang sila, lalakas ang loob, at magkikinig sa Holy Spirit, isasabuhay ang iyong salita. At sila, O Diyos, ay susunod sa iyong panawagan. Pakinggan namin ang sinasabi ng iyong salita, hindi lang yung opinion ng tao. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong paggabay, Holy Spirit. Salamat po, Amang Diyos. Lord Jesus, we thank you. At sa amin pong pansamantalang pag-iwalay, Father God, iingatan mo ang bawat isa. Papatnubayan mo po kami. Bibigyan ng proteksyon saan man kami mapunta sa gabing ito. Ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang sa amin. Maraming salamat sa bawat isa. We give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Sing, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled